Welcome sa bagong season ng Baki Hanma, isa sa pinakakilalang anime sa Pilipinas. Tara na! Matapos ang matinding laban ng mag-ama, naubusan na ng kalaban si Baki. Siya na ngayon ang kinikilalang pinakamalakas sa mundo. Halos wala nang gustong humamon sa kanya kaya naghahanap siya ng kahit anong delikadong sitwasyon para maramdaman ulit ang thrill ng pakikipaglaban para sa buhay. Pero wala pa ring tumatalab, kahit pa tumakbo siya pababa ng hagdan. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, may UFC fighter na nagngangalang Atlas na nagsawa na sa panalo sa Amerika kaya pumunta ng Japan para haminin ang pinakamalakas sa mundo. Nang marinig ni Tokugawa ang hamon, agad niyang tinawag si Baki papunta sa arena. Pagkakita pa lang ni Atlas kay Baki, minata niya ito at inakalang parang K-pop dancer lang. Pero habang papalapit, naramdaman niya ang presensya ng isang halimaw, isang mabangis na mandaragit na uhaw sa dugo. Nawawala lang ang takot na yun nang sigawan ng crowd ang pangalan niya. Dahilan para maging sobrang kampante. Isang malaking pagkakamali. Sa simula pa lang ng laban, hinawakan ni Baki ang ulo niya, inalog, at isang iglap, knockout. Napaluha si Baki dahil umaasa siyang magiging hamon ng laban, pero naging sobrang dali lang. Gusto mo ng tunay na laban? Makukuha mo, sabi ni Tokugawa habang ipinapakita sa Prime Minister ang kanyang bagong proyekto, ang pagbabalik ng legendary samurai na si Miyamoto Musashi. Sa isang lihim na laboratorio sa ilalim ng lupa sa Japan, iniingatan ang mommy ni Musashi. Plano ni Tokugawa na i-clone siya gamit ang spinal cord, ang natitirang stable na bahagi ng kanyang katawan. Tutol ang Prime Minister dahil illegal ang cloning, pero napapayag din siya dahil sa suporta ng mga kilalang siyentipiko na gustong makita si Musashi mismo, at gagawin pa ito ng libre. Habang chill lang si Baki sa training, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang panganib, hindi tulad ng kahit sinong mandirigmang nakalaban niya. Ito ay mula sa tissue ni Musashi, na mas kahawig ng isang predator kaysa tao. Mapupunta tayo sa Shinshinkai Dojo, kung saan makikita natin si Katsumi Orochi na hawak ang kwelyo ni Goki Shibukawa. Bigla siyang susubok magpakawala ng isang malakas na sipa kay Shibukawa. Pero sa isang iglap, gamit ang kanyang Eiki technique, pinaikot siya ni Shibukawa. Kahit ganun, pinilit pa rin ni Katsumi na magland ng kick, at bahagya nga itong tumama. Maayos naman ang landing niya. Tumayo si Katsumi at sinabi, "Sir, ang lakas ng sipa ko pero parang wala pa rin epekto sa inyo." Hindi talaga solid ang pagkakatama. Sumagot si Shibukawa, "Hindi nga fully tumama, pero nag-iwan ka ng maliit na gasgas." Ngumiti si Katsumi at sinabi, "Come on, sir. Pinayagan niyo lang akong tumama. Kung hindi, wala akong chance." Napatawa si Shibukawa. Pagkatapos, naupo silang dalawa at nagtsaa. Doon nagtanong si Katsumi tungkol sa kanyang ama, matagal na raw itong hindi nagpapakita. Ipinaliwanag ni Shibukawa na kahit matanda na, si Doppo Orochi ay nagte-training pa rin sa ilalim ng talon. Si Moob Izo naman, nasa kabundukan para mag-ensayo. Si Kureha Shinogi at ang kapatid niya, todo ensayo rin, sinisira ang sandbags at gumagawa ng matitinding exercises. Si Jack Hanma, dinagdagan pa raw ang dosage ng kanyang mga gamot. Si Retsu Kayo, nasa Amerika at isa ng boxing legend. Si Biscuit Oliva, mas pinatindi pa ang weight training at nag-gain ng 10 kilo ng muscle. At si Kaoru Hanayama, chill lang, umiinom ng Wild Turkey whiskey. Pero biglang naging seryoso si Shibukawa. Sinabi niya kay Katsumi na lahat sila ay mas lalong sineryoso ang training. Dahil pakiramdam nila, may paparating. Lumipat ang eksena sa isang laboratorio. Doon, maingat na ginagawa ng mga doktor ang fertilization process. May nagtanong, paano nila nakuha ang sperm ni Miyamoto Musashi kung matagal na itong patay? Ang sagot, hindi sperm. DNA. Purong DNA ni Musashi ang ginamit, at isinama ito sa donor egg. Sa loob lamang ng 28 araw, mabubuo ang kanyang buong katawan. Samantala, si Baki Hanma ay nasa underground arena. Isang suntok lang, tapos agad ang laban. Ngunit habang umaalis siya, may iniisip siya. Hindi ito ang hinahanap ko. Sa kabilang banda, si Kureha ay nagbi-break ng bench press records pero sunod-sunod ang hikab. Si Doppo, ganun din. Si Jack, kahit nagpa-height surgery pa, hikab pa rin ang hikab. Parang may kakaibang boredom na bumabalot sa lahat. Kahit si Hanayama,
habang umiinom ng whiskey, hikab ng hikab. May nagtangkang barilin siya ilang araw bago yun, pero wala siyang naramdaman. Sa halip, napahikab pa siya. Siyempre, dinurog niya ang kamay at baril ng umatake gamit ang kanyang napakalakas na grip. Sinabi niya sa kasama niya, "Huwag kang mag-alala, hindi ikaw ang dahilan ng boredom ko. Matagal na itong nararamdaman, pero pakiramdam ko, may lunas na." At iniisip niya si Yujiro Hanma. Alam mo na kung anong ibig sabihin niyan. Kinabukasan, binisita ni Hanayama si Mitsunari Tokugawa at diretsahang hiniling na makalaban si Yujiro. Labis ang tuwa ni Tokugawa nang marinig yon. Sa huling eksena, habang pinapakain nila ang mga isda sa pond, tinanong ni Tokugawa si Hanayama kung naaalala pa nito ang araw na una silang nagkita. Naalala ni Hanayama ang unang beses na naglaban sila ni Yujiro, ang huling episode ng Baki the Grappler. Doon, halos durugin siya ni Yujiro Hanma, binali ang kanyang bukong-bukong at walang awa siyang pinagbuhatan ng kamao. Matagal na ang nakalipas mula noon. Pero alam ni Kaoru Hanayama na ngayon, kakaiba ang nararamdaman niya. Matinding boredom, paulit-ulit na hikab, at alam ito ni Mitsunari Tokugawa. Nagulat si Hanayama nang marinig yon. Ngumiti si Tokugawa at sinabi, "Huwag kang mag-alala. Kapag sinabi ko kay Yujiro na gusto mo siyang makaharap, siguradong tatakbo siya papunta rito." At doon pa lang nakaset na ang laban. Lumipat ang eksena sa laboratorio. Ang katawan ni Miyamoto Musashi ay patuloy na pinapakain ng nutrients para manatiling buhay. Pero may problema, hindi siya nagigising. Walang brain activity. Parang walang laman ang isip. Nagpatawag ng emergency meeting. Ipinaliwanag ng lead scientist na naklone nila ng perpekto ang prime body ni Musashi. Kumpleto ang muscles. Mature ang katawan. Isang 28-year-old adult physique sa pinakamalakas nitong estado. Pero, walang gumagana sa loob ng ulo niya. Tahimik ang lahat, at saka nagsalita ang doktor. Bilang scientist, hindi ako dapat nagsasabi nito, pero parang may kulang. Parang wala siyang kaluluwa. Natawa si Tokugawa. "Kaluluwa, sabi mo? May naalala ko. May kapatid ako, isang tunay na psychic medium. Kayang-kaya niyang tawagin ang kaluluwa at ipasok ito sa katawan. Kung may makakabuhay kay Musashi, siya yun." Sa kabilang banda, makikita natin si Hanayama na naglalakad sa gabi. Mabigat ang bawat hakbang ng kanyang napakalaking katawan. Bigla siyang huminto, may paparating. Isang lalaking may napakalakas na aura, nakasuot pa ng salamin kahit gabi. Walang iba kundi si Yujiro Hanma. Nagkaharap ang dalawang halimaw. Tahimik ang paligid, mabigat ang hangin. Sinabi ni Hanayama, "Salamat at pumunta ka agad." Isang ngiti lang ang sagot ni Yujiro. Mukhang magsisimula na ang sagupaan ng dalawang higanti. Samantala, dumating na ang kapatid ni Tokugawa sa laboratorio. Sinuri niya ang cloned body ni Musashi at sinabi, "Maganda ang pagkakagawa ninyo. May konting kakulangan sa nutrients, pero sapat na ito." Pagkatapos, kalmadong sinabi niya, "Sa loob ng 5 minuto, bubuhayin ko siya." Makikita natin si Kaoru Hanayama na nagpapasalamat kay Yujiro Hanma dahil dumating ito agad sa isang tawag lang niya. Pero sa hindi inaasahang paraan, sumagot si Yujiro. "Kung si Hanayama mismo ang tumawag, paano ako hindi pupunta?" Ramdam agad ang respeto, pero hindi pa doon natatapos. Sinabi ni Yujiro na mali ang napili nilang lugar para maglaban. Pero imbes na magsimula agad, niyaya muna niya si Hanayama maglakad. Kaya ayon, dalawang halimaw na aura ang magkasamang naglalakad sa kalsada. Habang lahat ng tao napapalingon sa kanila. Habang naglalakad, ikinwento ni Yujiro kung paano nagbago ang lahat matapos ang father and son fight nila ni Baki Hanma. Live itong na-broadcast sa buong Japan, at simula noon, parang naging celebrity na siya. Isang araw, may batang lumapit para humingi ng autograph. Nagulat si Hanayama. "Binigyan mo ba?" tanong niya. Habang nag-uusap sila, biglang nagsalita si Hanayama. "Alam ko na mangyayari to. Sa wakas, nawala na ang pagkabagot ko." Nagtaka si Yujiro. Pagkabagot, inamin ni Hanayama na simula nang makita niya ang laban ni Yujiro at Baki, wala na siyang ibang maramdaman. Wala nang thrill, lahat nakakabagot. Paulit-ulit siyang hinihikab, parang wala nang makakapantay sa nakita niyang laban. Biglang itinuro ni Yujiro ang suot niyang salamin. "Sinuot ko to para hindi ako makilala." Pagkatapos, hinayla niya at dinurog ang salamin sa isang iglap.
Sabihin mo, Hanayama, ano ang magagawa ni Yujiro Hanma para alisin ang pagkabagot mo? Biglang uminit ang paligid. Napakamot si Hanayama. Ah, oo nga pala. Hindi tayo nagja-jogging. Lalaban tayo. Habang tumitindi ang tensyon, may isang lalaking biglang sumingit para humingi ng autograph. Sa isang iglap, gumalaw si Yujiro, gamit lang ang isang daliri, hiniwa niya ang hawak nitong board at nahati yon sa apat na parang plus sign. Imbes na matakot, tuwang-tuwa pa ang mga tao. Umalis ka na, malamig na sabi ni Yujiro. Umalis ang lalaki na masaya pa ring nagpapasalamat. Napangiti si Hanayama, ang bait mo pala, may soft side ka rin. Sa isang segundo, nagdilim ang aura ni Yujiro. Dinidisrespect mo ba ako, Hanayama? At doon na nagsimula ang tunay na laban. Pamwesto si Hanayama. Inipon niya ang buong lakas ng katawan niya, pinaikot ang balakang, inihanda ang balikat, at pinakawalan ng isang napakalakas na suntok. Habang papalapit ang kamao, na-realize ni Yujiro kung gaano kalakas si Hanayama. Isang lalaking hindi kailangang mag-ensayo. Naniniwala siya sa lakas na ipinanganak sa kanya. Tumama ang suntok. Umuga ang katawan ni Yujiro, pero hindi siya umatras kahit isang pulgada. Lumabas ang singaw sa bibig niya, at nang mawala ang usok, nakatayo pa rin siya sa eksaktong pwesto. Nasayang ang suntok. Mula sa malayo, nanunood si Mitsunari Tokugawa, halatang nai-excite. Sumunod pang mga suntok ang pinakawalan ni Hanayama, pero lahat, hindi kumukonekta. Nagtaka siya. Paano? Sabi ni Yujiro, hindi tumatama ang mga suntok mo. At hindi pa nga ako umiiwas. Alam mo kung bakit. Takot ka. Mula ulo hanggang paa, tumalim ang tingin ni Hanayama. Sa sobrang galit, umarangkada siya at nabiyak ang lupa sa lakas ng pag-charge niya. Isa pang galit na suntok ang pinakawalan niya. Pero bago pa ito tumama, sinalubong ni Yujiro ang kamao, at itinulak ang kamay niya diretso sa mukha ni Hanayama. Lumipat ang eksena sa laboratory. Nandoon ang kapatid ni Tokugawa. Nakatingin sa katawan ni Miyamoto Musashi. Ang inosente ng mukha niya, sabi niya. Parang hindi niya alam ang digmaan. Napaisip ang mga scientist. Ibig niyo bang sabihin mali ang pagkakagawa namin? Umiling siya. Hindi. Ganito ang mukha niya kung hindi siya sumabak sa digmaan. Kung naging pilosopo lang siya. Pero ang tunay na Musashi, ibang-iba. Isa siyang uhaw sa dugo na halimaw. Tahimik ang lahat. Pagkatapos, umupo siya at nagsimulang mag-chant, tinatawag ang kaluluwa ni Musashi. Unti-unting nagbago ang aura niya. Lumalim ang presensya. Tumayo siya sa eksaktong posture ni Musashi. Naunawaan ni Tokugawa. Oras na para muling isilang si Miyamoto Musashi. Habang papalapit ang kapatid ni Tokugawa sa katawan, natulala ang mga scientist. May isang bagay na paparating. At hindi ito tao. Ito ay isang alamat. Talaga bang pumasok na ang kaluluwa ni Miyamoto Musashi sa katawan na yun? Sa gitna ng tensyon, biglang gumawa ng isang bagay na sobrang hindi inaasahan ang kapatid ni Mitsunari Tokugawa, hinalikan niya ang clone body ni Musashi. Nagulat at nagalit ang senior scientist. Paano niyo nagawa yan sa isang pambansang kayamanan ng Japan? Pero agad sumigaw si Tokugawa. Tumahimik kayo, hayaan niyo siyang gawin ang kailangan niyang gawin. Kapag ginulo niyo siya, pwedeng masira ang lahat. Habang nakadikit siya kay Musashi, halatang unti-unting nauubos ang lakas ng matanda, parang may enerhiyang dumadaloy mula sa kanya papunta sa katawan ng samurai. Biglang nagsimulang mag-react ang mga monitor. May pulse. Unti-unting lumitaw ang mga marka sa katawan ng clone, parang malalalim na hiwa o stretch marks na kumalat sa dibdib at buong katawan niya. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya. Parang may nagising na tunay na halimaw sa loob. At pagkatapos, isang himala, dahan-daang iminulat ni Musashi ang kanyang mga mata. Nanigas sa takot ang lahat sa loob ng lab. Sa isang iglap, sinunggaban niya ang kapatid ni Tokugawa sa mukha, mahigpit, brutal, halos hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Pilit niyang inuunawa ang sitwasyon. Pagkatapos, itinapon niya ito palayo. Sa isang iglap, lumitaw siya sa likod ng mga doktor. Bakit ninyo ako tinawag? Malamig niyang tanong. Ano ang gusto ninyo? Ipinapangako ko, kapag nagsinungaling kayo, hindi ko kayo iiwan na buhay. 2 oras silang nagpaliwanag. Ipinaliwanag nila ang cloning, ang modernong mundo, at kung bakit siya ibinalik. Lumapit si Tokugawa. Patawad, pero isang bagay lang ang alam kong mahalaga sa inyo, ang lumaban. Ibinabalik namin kayo para doon.
Sumagot si Musashi, kalmado. Ayos lang yan. Pero, ano ang magagawa ko kung hubad ako? Agad nilang inihain ang tradisyonal niyang kasuutan. Una, sinuot niya ang fandoshi. Pagkatapos, maingat niyang itinali ang mahaba niyang buhok. Isinuot ang kumpletong damit ng isang samurai. Handa na siya. Sabihin niyo na, sino ang kalaban ko? Lumipat ang eksena kay Baki Hanma. Katatapos lang niyang mag-training, pero may kakaiba siyang nararamdaman. Parang may presensya. Dati, malinaw yun, ngayon, parang humihina, o baka tuluyan ng nakarating. Habang gumagawa siya ng iconic handstand pose, nag-iisip siya. May mali ba? Hindi ko ba maramdaman? O, nandito na talaga siya. Bigla siyang napahinto. Sandali, alam ko kung saan makukuha ang sagot. Samantala, nasa kotse si Tokugawa kasama si Musashi. Magalang na nagsalita si Musashi sa driver. Kung maaari, pakibagalan pa ng kaunti. Napangiti si Tokugawa sa pagiging kalmado at tila masayahin ng samurai. Para kay Musashi, lahat ng nakikita niya ay bago. Pagbaba nila ng sasakyan, naglakad sila sa kalsada. Namangha siya sa sementadong daan. Sa matatiyog na gusali, sa ilaw na kumikislap na parang apoy sa gabi. Ganito na ba ang Japan? May mga pintong kusa ng bumubukas. May mga silid na umaakyat pataas ng walang hagdan, elevator. At may mga kahon na tumatakbo ng mas mabilis pa sa kabayo, mga kotse. Ibang-iba na ang mundo. At sa gitna ng makabagong syudad na ito, naglalakad ang isang mandirigmang mula sa nakaraan. Isang halimaw na muling isinilang. At naghahanap ng laban. Halos mabaliw si Miyamoto Musashi sa dami ng hindi niya maintindihan. Ibang-iba na ang mundo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin o saan siya pupunta. Kaya direkta niyang sinabi kay Mitsunari Tokugawa, Mr. Tokugawa, tama ba ang pangalan mo? Dalhin mo ako sa lugar na para talaga sa akin. Napahiya si Tokugawa. Patawad po, sir. Dapat doon ko na kayo agad dinala. Hindi ko na sana kayo inilagay sa gitna ng mga tao. Lumipat ang eksena sa underground arena. Pagpasok pa lang, kita sa mukha ni Musashi ang paghanga. Ang ilaw, ang lawak ng arena, ang bigat ng presensya ng lugar. Paliwanag ni Tokugawa, maraming beses na itong na-renovate, pero may mga bagay na hindi nagbabago. Lumuhad si Musashi at pumulot ng isang dakot ng alikabok mula sa sahig. Sa pagitan ng mga butil, may mga ngipin. Agad niyang naintindihan. Ang lugar na ito ay diniligan ng dugo, pawis, at mga ngipin ng mga mandirigma. Bigla siyang nakaramdam ng presensya. May papalapit. Isang anino ang unti-unting lumitaw sa arena. Isang matandang lalaki, pero napakalakas ng pangangatawan. Sa kamay niya, may dalawang espada. Ipinakilala ni Tokugawa. Narito na si Retsu Kayo, kilala rin bilang Retsu. Isa sa pinakamahusay na swordsman ng kasalukuyang panahon. Isa siyang tunay na mandirigma na pinaghalo ang tradisyonal na disiplina at modernong lakas. Ngayon, isipin mo, ang pinakamahusay na swordsman ng nakaraan, at ang pinakamahusay sa kasalukuyan. Kapag nagsalubong ang dalawang panahong ito, anong klaseng laban ang mangyayari? Makikita natin si Sabutatsu na papasok sa eksena. Pagdating pa lang niya, bigla siyang nakaramdam na parang hinati na siya sa gitna gamit ang espada. At alam na agad niya kung sino ang may gawa nito, walang iba kundi si Miyamoto Musashi. Habang pinupuri ni Mitsunari Tokugawa si Sabutatsu bilang isang napakagaling na swordsman, isang mamamatay tao na bihira nang makita sa modernong panahon, kabaligtaran naman ang nararamdaman ni Sabu. Halatang takot na takot siya. Sinabi niya kay Tokugawa na patawarin siya. Pero hindi niya kayang labanan si Musashi. Nagtaka si Tokugawa, hindi pa nga nagsisimula ang laban, bakit umatras na agad siya? Doon inamin ni Sabutatsu ang nakakatakot na katotohanan. Bago pa siya tuluyang makarating doon, sa isip pa lang ni Musashi ay 7 beses na siyang natalo. 7 beses siyang hiniwa sa iba't ibang paraan, minsan sa gitna, minsan tinusok sa leeg. Lahat ng iyon ay nangyari lang sa imahinasyon ni Musashi, pero para kay Sabu, sobrang totoo ng pakiramdam. At parang kulang pa, sinabi pa ni Musashi na hindi lang balikat ang pinutol niya, pati buong paa. Dito tuluyang nanghina si Sabu. Para sa kanya, ibinigay na niya ang buong lakas niya sa mental na laban pa lang na yon. Pero kahit isang hiwa, hindi niya nagawang maibalik kay Musashi. Biglang lumapit si Musashi at hiniram ang isa sa mga espada ni Sabu. Kinabahan si Tokugawa. Sinuri ni Musashi ang espada at agad niyang napansin na mali ang pagkakagawa ng bakal.
Humingi pa siya ng isa pa para ikumpara. Nang hawak na niya ang tig-isang espada sa bawat kamay, hiniling ni Tokugawa na ipakita niya ang kanyang sining. Ngumiti si Musashi. Pwede naman, pero sino ang puputulan ko? Sino ang gustong mauna? Natahimik ang lahat. Pagkatapos ay sinabi niyang nagbibiro lang siya. Sa isang iglap, iwinasiwas niya ang dalawang espada gamit lang ang halos isang daliri sa hawakan, at sa sobrang lakas ng swing, literal na nabali ang dalawang espada mula sa kanilang mga handle. Nagkalat ang mga piraso sa paligid. Ayon kay Musashi, hindi yun tunay na espada. Mukha lang, walang laman. Sa ganitong paraan siya mag-quality check. Doon tuluyang nayanig si Sabutatsu. Sino ka ba talaga? Tanong niya. Sumagot ang lalaki ng buong kumpiyansa. Ako ang dakilang swordsman, si Miyamoto Musashi. Cut tayo sa kabilang eksena. Nasa loob ng isang kwarto si Baki Hanma, kausap si Tokugawa. Ikinukwento ni Tokugawa ang nangyaring laban ni Yujiro Hanma at Kaoru Hanayama. Excited na excited si Baki habang nakikinig. Ayon kay Tokugawa, buong lakas na sumugod si Hanayama para mapatama ang suntok kay Yujiro. Pero sa isang iglap, inilabas lang ni Yujiro ang kamay niya mula sa bulsa, at itinulak si Hanayama diretso sa mukha. Sa sobrang lakas, nabasag ang pader ng supermarket at tumilapon si Hanayama papasok, nawala ng malay. Pero kahit unconscious, nakangiti pa rin siya. Parang nag-enjoy pa siya. Biglang naging seryoso si Baki. Mr. Tokugawa, sino ang nasa kabilang kwarto? Napangiti si Tokugawa. So napansin mo rin. Bago pa makasagot, may naramdaman si Baki sa likuran niya. Agad siyang sumipa paatras, pero sa pakiramdam niya, naputol ang kanyang paa. Saglit na tila nabalot ng dugo ang paligid, pero nang tingnan niya, buo pa rin ang paa niya. Isang ilusyon. Paglingon niya, nandoon si Musashi. Pinuri siya ni Musashi. Impressive, Ai-ho. Mabilis ka. Isang tingin pa lang, alam na agad ni Baki kung sino ang kaharap niya. Miyamoto Musashi, tama ba, Mr. Tokugawa? Natahimik si Tokugawa. Gusto ko siyang makaharap sa labas. Ngayon na. Sa labas, magkatapat na sina Baki at Musashi, habang nanunood si Tokugawa. Tinanong ni Musashi, paano mo gustong lumaban? Kamay sa kamay, o may armas? At saka siya ngumiti, dahil ako, armas ang pipiliin ko. Gagawa na lang ako ngayon din. Pagkasabi pa lang ni Miyamoto Musashi, parang may nangyaring milagro, biglang nagkaroon ng katana sa kamay niya. Hindi lang yun simpleng ilusyon. Kitang-kita ni Baki Hanma ang espada. At mas malala pa, ramdam niya ang hiwa sa ilalim ng balikat niya. Ngumiti si Musashi, ramdam mo yun, Ai-ho. Sumagot si Baki, kalmado pa rin. Oo, naramdaman ko, pero alam kong hindi yun totoo, hindi tulad nito. At sabay, boom, isang malakas na sipa ang pinakawalan niya kay Musashi. Pero baliktad ang nangyari. Sa isang iglap, hinawakan ni Musashi ang paa ni Baki at binuhat siya sa ere na parang wala lang. Napangiwi si Baki sa sakit. Maling galaw, sabi ni Musashi. Hindi ka basta sumusugod ng ganyan sa isang swordsman, lalo na kung may bigat ang atake mo. Bigla niyang dinagana ng paa ni Baki bilang parusa. Napasigaw sa sakit si Baki. At hindi pa doon natapos ang kahihiyan. Hinawakan siya ni Musashi, ginaya ang parehong hand position na ginamit niya sa pagbali ng espada kanina, at malakas na inihagis si Baki pasulong. Diretso siyang bumagsak sa matigas na bato. Grabe ang impact. Isang kamay lang ang ginamit ni Musashi, pero sapat yun para mawalan ng malay si Baki. Pagmulat ni Baki sa loob ng kwarto makalipas ang ilang sandali, doon niya napagtanto ang bigat ng nangyari. Isang kamay lang, ganoon kalakas. Napaisip siya, totoo ba talaga ito? Siya ba talaga ang Miyamoto Musashi? Ibig bang sabihin, tama ang hinala ko? Siya ang tunay na pinakamagaling na swordsman? Talaga bang na-clone siya ni Mitsunari Tokugawa? Nabuhay ba siyang muli? Sunod-sunod ang tanong sa isip niya. Bigla siyang lumabas ng kwarto. Pagdating niya, nakita niya si Musashi. Oh, gising ka na pala, bata. Ipinaliwanag ni Tokugawa na nagte-training si Musashi gamit ang kawayan. At doon naalala ni Baki, ang totoong Miyamoto Musashi noon ay nagte-training gamit ang kawayan. Hawak niya ang tig-isang piraso sa bawat kamay, at sa sobrang lakas ng swing niya, nagiging pira-piraso ang mga ito. At ganoon din ang eksenang nasa harap niya ngayon. Itinaas ni Musashi ang dalawang kawayan. Ginaya niya ang parehong galaw ng kamay, at sa isang bagsak na swing,
Durog agad ang dalawang kawayan sa napakaraming piraso. Hindi ito basta lakas, teknik at kontrol ito. Hindi napigilan ni Baki ang sarili. Mr. Musashi, bakit ka ba nagte-training ng ganito kagrabe? May inaasahan siyang sagot, tulad ng gusto kong maging pinakamalakas sa mundo o gusto kong maging ultimate creature. Pero iba ang sagot ni Musashi. Anong klaseng tanong yan? Bakit ako nagte-training? Natural lang yan. Araw-araw dapat nagte-training. Hindi ba ganyan ang ginagawa ng mga tao sa panahon ninyo? Diretsahang tinamaan ang pride ni Baki. Sabay abot ng kawayan kay Baki si Musashi. Oh, subukan mo nga. Tingnan natin kung gaano ka kadalas mag-training. Hindi nag-atubili si Baki. Isang malakas na sipa at naputol ang kawayan pati sa matigas nitong buhol. Napangiti si Musashi. Impressive. Ang putulin ng kawayan sa may buhol. Hindi biro yan. Pagkatapos, bigla na lang siyang tumalikod. Maganda ang pagkikita natin, bata. At saka lumingon kay Tokugawa. Sige, Tokugawa. Aalis na ako. Salamat sa lahat. Kinabahan si Tokugawa. Aalis. Musashi-sama, saan ka pupunta? Dapat dito ka lang. Hindi ka pwedeng basta lumabas. Ngumiti si Musashi. Gusto kong makita ang bagong mundong ito. Habang nagtatalo sina Tokugawa at Musashi, biglang sumingit si Baki sa usapan. Pasensya na, sir, hindi ka pwedeng lumabas. Sobrang pabibo mo sabi ni Tokugawa. Ang pinakamagandang paraan para pigilan ka, pahihimbingan mo na kita, parang ginawa mo sa akin dati. Pagkasabi nito, handa na si Baki Hanma na suntukin si Miyamoto Musashi. Isang malakas na jab ang pinakawalan ni Baki, perfect ang galaw, at mukhang tuluyan na itong tatama kay Musashi. Iniisip niya na malamang hindi pa nakalaban si Musashi ng suntukan. Doon niya naalala ang training niya kay Yujiro, na nagturo sa kanya na kahit simpleng jab, pwede pa ring maging lethal. Nang tamaan si Musashi, muntik siyang mawala ng malay, pero agad siyang bumawi. Sinadya niyang tanggapin ang tama para maramdaman ito. Iyan ang ginagawa ng tunay na mandirigma. Dahil dito, naghanda si Musashi sa rematch. Pumwesto siya sa two-sword stance, hudyat ng pag-atake. Inisip ni Baki na kung mauuna siya, mananalo siya. Pero pareho pala sila ng plano. Nabasa ni Musashi ang galaw niya at ginamitan siya ng sword hands. Pakiramdam ni Baki ay mahahati siya sa dalawa. Pero bago pa tuluyang matapos, nahulaan niya ang susunod na galaw. Naengganyo si Musashi sa laban na ito. Kung ganito kalakas si Baki, ano pa kaya ang ibang mandirigma sa modernong Japan? Umalis siya nang walang bantay habang nawala ng malay si Baki. Round 2, talo ulit. Dito nagsimula ang Musashi Turista Arc. Namasyal siya hanggang hulihin ng pulis dahil nakapaa. Ipinakilala niya ang sarili bilang Miyamoto Musashi, pero inakala siyang baliw at tinangkang arestuhin. Sandaling natulog ang mga pulis. Samantala, iniisip ni Baki ang lahat ng nakalaban niya, higanteng halimaw, caveman tulad ni Pickle, at ngayon isang samurai. Ano pa ang susunod? Habang nagkakagulo sa lungsod, parang naka 5 stars wanted level si Musashi sa Japan, dahilan para mapansin siya ng pinakamalalakas na mandirigma. Pagbalik niya sa Tokugawa Mansion, agad siyang hinarap ni Doppo Orochi. Hindi niya alam ang cloning project at nagulat nang makita ang samurai. Gusto niyang lumaban. Sa dojo, nagpakitang gila si Doppo, pero para kay Musashi, katawa-tawa ito. Sinubukan siyang atakihin ni Doppo, ngunit nahawakan na ni Musashi ang ulo niya bago pa siya makalapit. Humingi si Musashi ng espada, isang tunay na kayang humawak ng kanyang lakas. Nang magsimula ang laban, naniniwala si Doppo na sapat na ang karate. Isang pagkakamali, sa isang galaw, bumagsak siya. Pinili ni Musashi na hindi siya hiwain, isang tanda ng respeto. Kahit natalo, nagawa ni Doppo na magasgasan si Musashi, ngunit ang kanyang pride ay nasugatan ng mas malalim kaysa sa sugat sa katawan. Samantala, bumalik si Retsu Kayo sa Japan matapos manalo ng boxing championship. Tapos na ang kanyang boxing journey, gusto na niyang harapin ang pinakamalakas sa kasaysayan, si Musashi. Hiniling niya kay Tokugawa ang laban, sa kondisyon na pwedeng gumamit ng armas. Isang Chinese warrior laban sa Japanese samurai, parang digmaan ng sinaunang panahon. Minaliit muna ni Musashi ang prosthetic leg ni Retsu, pero kahit mabali ito, may 2 braso at isang paa pa siya, at sa armas, may bentahe siya. Tinanggap ni Musashi ang hamon.
Nag-alala si Tokugawa at kinausap si Moob, na naniniwalang kailangan pa ng machine gun para matalo si Musashi. Hindi lang siya swordsman, bihasa rin siya sa iba't ibang sandata. Anuman ang kalabasan, magiging trahedya ang laban. Nagsanay si Retsu sa isang matandang master upang perpektuhin ang defensive technique na kayang samalo kahit ng armas, at nagawa niya ito sa loob lang ng isang araw. Bago ang laban, sinubukan siyang pigilan ni Moob, pero huli na. Nakahanda na ang laban. Binisita siya ni Baki at napansin ang mabigat niyang damit, puno ng nakatagong armas. Dumating si Baki para magbigay respeto. Gusto ni Retsu ang patas na laban, gusto niyang harapin si Musashi sa kanyang tunay na estilo. Sa arena, nagsimula si Retsu sa long-range weapons gaya ng kutsilyo, pero hinati ni Musashi ang isa gamit ang katana. Gumamit si Retsu ng jacket bilang sling para maghagis ng bato at debris upang bulagin ang kalaban, pero hinayaan lang ni Musashi na tamaan siya, pinuno ng buhangin at dumi ang kanyang mga mata at balat. Nang lumipat si Retsu sa chain weapons, pinanood lang siya ni Musashi at itinama pa ang kanyang postura. Para sa kanya, laruan lang ang mga ito. Sa isang galaw, winasak niya ang mga ito. Pagkatapos, inabot ni Musashi ang kanyang katana kay Retsu upang bunutin, ngunit ginamit ito ni Retsu bilang martilyo at ibinagsak siya. Hindi niya gustong lumaban ng armado laban sa walang armas. Ngunit sinabi ni Musashi na yon ang pagkakamali niya. Ang kanyang dangal bilang mandirigma ang magiging dahilan ng kanyang pagkatalo. Nang magsimula ang hand-to-hand exchange, sinubukan ni Retsu gamitin ang kanyang bentahe, ngunit naalala niya ang napakalaking lakas ni Musashi. Nang buhatin siya nito tulad ng ginawa kay Baki, sinubukan niyang manatiling matatag, ngunit malinaw, ang laban na ito ay nangangailangan ng tunay na sandata laban sa tunay na mandirigma. Pagharap ni Retsu, ginamit niya ang parehong stance ni Baki, isang perpektong posture para sa direktang atake na kayang tumapos ng laban. Kailangan din niya ito dahil kalahati ng katawan niya ay wasak na. Handa na siyang ialay ang buhay sa laban, at alam yon ni Miyamoto. Pero nang tumama ang hiwa, gumana ang Shaori at napigilan ang lethal na tama, sapat para makabawi si Retsu. Nang tila talo na ang laban, ginamit niya ang surprise kick ni Baki, isang teknik bilang pag-alala sa mandirigmang nagpakumbaba sa kanya at nagmulat sa realidad. Handa na siya sa finishing blow, pero tumayo si Musashi at ginamitan siya ng tali. Buong laban pala, nagpapanggap lang siyang nasasaktan. Pinutol niya ang benda at pati ang tali ng buhok ni Retsu, isang matinding insulto sa kanyang dangal. Binalaan niya si Retsu na mula ngayon, papatay na siya. Sinubukan ulit ni Retsu ang Shaori, pero wala ng epekto. Sa isang iglap, nahati ang katawan niya. Kahit ganoon, hindi niya tinanggap ang kamatayan. Lumalaban pa rin siya kahit duguan, hawak ang sariling laman, habang naaalala ang kanyang landas bilang mandirigma. Nangako siyang hindi matatakot sa armas, at lalaban hanggang maramdaman ang buong sakit ng laban. Ngunit wala nang himalang dumating. At doon nagtapos ang laban. Bumagsak si Retsu. Sa unang pagkakataon, walang sigaw ng tagumpay. Tahimik na nagpaalam ang lahat sa isang marangal na mandirigma. Kinabukasan, tinanong ni Tokugawa si Musashi kung ano ang tingin niya kay Kaio Retsu. Ikinumpara niya ito sa isang kabataan na nakasagupa niya noong Sekigahara, isang mandirigmang kayang lumaban sa marami, ngunit ang pakiramdam ng muntik mamatay ang nagising sa tunay na instinct. Maaaring magkaiba ang laban, ngunit pareho silang tumatak sa kanya. Nang banggitin si Sasaki Kojira, tinanong pa ni Musashi kung sino yun para sa kanya, isa lang yung kalaban na napatay. Ngunit si Retsu, ayon sa kanya, ay tunay na mandirigmang kapantay ng mga alamat kung nabuhay sa kanyang panahon. Samantala, kinausap ni Baki si Moob tungkol kay Musashi. Hindi malinaw kung nais ba niya itong protektahan, labanan, o handgun. Ayon kay Moob, sa hand-to-hand ay matatalo siya, ngunit sa armas, kaya niyang patayin kahit sino, pati si Yujiro. Ipinakita pa niya kung paano niya halos mapatay si Baki gamit ang kutsilyo at bomba. Kung nais talunin si Musashi, kailangang aralin ang paraan ng pakikipaglaban gamit ang armas. Habang yun, naaresto si Musashi dahil sa mga testigo ng laban nila ni Retsu. Ngunit sa pamamagitan ng koneksyon ni Tokugawa, napagkasunduan na lang na harapin niya ang isang champion kendo sergeant. Nagtiwala ang opisyal sa kanyang kakayahan, ngunit nagkamali siya. Biglang dumating si Shibukawa at sinubukang kontrolin si Musashi gamit ang Eki.
Sandaling gumana ito, ngunit hinayaan lang ni Musashi bilang respeto. Gayunpaman, nang subukan muli ni Shibukawa, isang galaw pa lang ni Musashi ay nagdulot na ng matinding takot sa kanya. Napagtanto niyang wala siyang laban. Sa kabilang banda, kinausap ni Moob si Yuhiro tungkol kay Musashi. Hindi ito interesado hanggang sasabihan siyang siya lang ang kayang protektahan. Nagalit si Yuhiro, ngunit huli na, umalis na si Moob. Ang babalang yon ang lalo pang nagpasiklab sa kanyang interes. Nang magkaharap sina Yuhiro at Musashi, kapansin-pansin ang kanilang presensya. Ngunit para kay Musashi, si Yuhiro ay tila isang bundok ng kayamanan, isang kakaibang nilalang. At dito ipinakita ni Musashi ang tunay niyang mukha, ang isang alamat na minsang pinaglabanan ng pinakamalalakas, at pinahalagahan ng pinakamakapangyarihan upang mapasakamay ang kanyang lakas. Oo, maganda ang buhay na yun, pero ang tunay na hinahanap ni Musashi ay ang kaluwalhatian, katulad ni Yuhiro ngayon. Sinubukan ni Musashi ang kanyang imaginary cut kay Yuhiro at agad niyang napagtanto kung gaano ito kalakas. Kaya nagsimula ang sagupaan. Sinugod ni Yuhiro ang distansya, hinawakan ang espada at direktang tinamaan ang mukha ni Musashi. Mukhang tapos na sana ang laban, pero hindi kailanman binitawan ni Musashi ang espada. Dahil hawak pa rin niya ang kontrol, nagawa pa niyang iangat si Yuhiro gamit ito. Pantay ang laban, pero si Yuhiro ay nakikipaglaban gamit lang ang kanyang mga kamay, gaya ng lagi niyang ginagawa. Kahit anong estilo o armas pa ang kaharap, malaya siyang umatake sa kahit anong paraan, kabilang na ang isang brutal na low blow. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Musashi ang matinding sakit. Naalala niya ang huling mga araw ng kanyang buhay, kung saan wala siyang natagpo ang kalaban na karapat-dapat sa kanyang two-sword style. Ngunit si Yuhiro Hanma ay iba. Sa wakas, may kalaban siyang kayang bamasa ng kanyang galaw. Bago pa man tumuloy ang laban, sumingit si Moob. Sa galit ni Yuhiro, muntik na niyang patayin ng matanda, pero naawat siya, at natigil ang laban. Sa huli, nauwi ang lahat sa pag-inom habang pinag-uusapan ang paniniwala ni Moob na siya lang ang kayang tumapat kay Miyamoto. Para kay Tokugawa, kabaliwan yun. Ngunit pinatunayan ni Moob ang kanyang punto sa simpleng paraan, pinatay niya ang ipis na halos katabi lang ni Tokugawa, ipinapakita ang kanyang matinding mastery sa armas. Para sa kanya, siya ang pinakaangkop na kalaban ng samurai, at handa siyang harapin ito. Kalaunan, nakipagkita si Moob sa kanyang alagad na si Gaia, oo, ang maingay na mandirigma na dumating para patunayan kung tunay ba siyang warrior o puro salita lang. Perpekto siyang sparring partner. Nagsimula si Gaia gamit ang sulfuric acid sa bibig at nakatagong kutsilyo, pero gamit lang ang tela at sinturon, agad siyang napabagsak ni Moob. Isa pang gustong humarap kay Musashi ay si Jack Hanma, na ngayon ay umaabot na sa 243 cm ang taas. Dahil sabay-sabay nilang gustong kalabanin ang samurai, napagdesisyonan na pag-agawan ang karapatang iyon sa isang duel sa parke. Sa ganitong laban, hindi lakas ang panalo, kundi talino. At ang pinakamatalinong gawin ay huwag samipot. Pero ito ang mundo ng Baki, lahat ay handang sumabak. Nagharap sina Jack at Moob. Lakas at taas ang sandata ni Jack, habang si Moob ay puro nakatagong armas. Hindi agad tinablan si Jack, pero bawat galaw niya ay sinalubong ng counter na mas lalong nagpapahina sa kanya. Bilang huling hakbang, sinubukan niyang kagatin si Moob, ngunit may suot itong armor na nakasira sa kanyang mga ngipin. Nang magwala si Jack, mukhang matatalo na si Moob, hanggang mapansin ni Jack ang amoy ng mga armas, karamihan ay eksplosibo. Alam ni Moob na kung puro lakas lang ang dadalhin ni Jack laban kay Musashi, kapahamakan ang kahihinatnan. Kaya inilabas niya ang buong arsenal at pinatulog si Jack. Hindi niya ito pinatay, kahit kaya niya, pinatunayan niyang ang tunay na panalo ay ang may kapangyarihang pumili kung papatayin o patatawarin ang kalaban. Kasabay nito, may nakitang kakaiba ang isang mangingisda sa ilog, isang dinosaur na nakikipaglaban. Walang iba kundi si Pickle. Kumalat ang balita sa buong bansa, at agad itong nakaagaw ng interes ni Musashi. Ayaw sana ni Tokugawa magbigay ng detalye, pero sa harap ng banta ng samurai, napilitan siya. Ngayon, may panibagong target si Musashi. Kailangang kumilos agad ni Moob bago pa mas maraming masaktan.
Sino ang tatalo sa pinakamapanganib na swordsman? Si Baki ba? Si Moo? Si Piccolo? O si Yujiro? Malalaman natin sa susunod na bahagi ng Musashi Arc sa Baki Down. Kung na-excite ka sa laban, i-like, i-share sa mga kaibigan, at subscribe na may bell para hindi mo ma-miss ang bawat epic na laban.